nga ba yung totoong dahilan? Bakit ang hirap magsimula? Ang totoo, hindi ko rin talaga alam kung paano magsimula. Pero eto lang yung masasabi ko. Napakahirap talaga magsimula sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Whether trabaho, pag-aaral, kung ano yung kurso kukunin mo, ministry, minsan business, o minsan naman relationship. Napakahirap talaga magsimula sa lahat ng bagay na yan. Pati nga pagbabagong buhay mahirap gawin, di ba? Eto, itong pag-start ng vlog ko ulit, ay nako, napakahirap gawin. Ang hirap kayo mag-umpisa. Pero ano nga ba yung totoong dahilan? Bakit ang hirap magsimula? Bakit nga ba? Unang-una, natatakot ka kasi. Natatakot tayo. Natatakot yung puso natin. What if kaya baliktarin natin? What if hindi natin isipin yung sasabihin ng iba? What if yung pinaplano mo, nag-boom pala? Mas magandang isipin yun, di ba? At dahil interesado ka na magsimula ulit, kaya naman gumawa ako ng 5 puntos. Ang mga bagay na dapat mong i-consider para sa pagsisimula mo muli. Tara na! Tapusin mo tong video na to at samahan mo ako magsimula ulit, ha? Number 1. Best day to start is today. Oo. Tama ka nang narinig. Ngayon at hindi bukas. Isipin mo na lang ha, yung pagiging tampururot mo nga hindi mo pinagpapabukas Yun pa kayo magandang idea na naiisip mo. Ikaw talaga? Number 2. Conquer your fears. Oo na, alam ko mahirap yun. Pari naman, nahirapan. Pero, alisin mo kasi sa isip mo yung salitang ano kayang sasabihin nila. Kasi pag laging ganun, yung iisipin mo, you'll end up nothing. Okay lang na walang sumuporta sa'yo. Ganyan naman talaga sa una. Okay lang kung ayaw nila sa'yo. Ayaw mo rin naman sa kanila. So, quits lang. Charot lang. Siyempre, ganun talaga pag nag-uumpisa. Number 3. Conquer your procrastinations. Ay nako, ito talaga yung mahirap kalaban. Yung laging pag-postpone sa mga gagawin mo dahil sa katamaran mo. Minsan talaga excuses na lang natin yung mga bagay-bagay. Pero ang totoo, tinatamad lang tayo. At gusto nating i-justify yung pagiging tamad natin by thinking na hindi kasya yung oras, wala akong sapat na pera, o kaya naman, kulang pa ako sa paghahanda. Diba? Number 4. Conquer everything in between. Dapat mong tandaan na hindi mo to gagawin para sa iba, para sa kanya, o para dun sa kapitbahay mo. Gagawin mo to kasi ito yung gusto mo. At naniniwala ka sa sarili mo na magbubunga yung mga bagay na pinaplano mo. At tandaan mo rin, hindi kailangan bongga yung simula mo. Kailangan mo lang ng action. Small steps is fine. As long as hindi tao yung tinatapakan mo. And besides, ano naman ang silbi ng pagiging bongga? Kung sa kalagitnaan, ihihinto ka at hindi mo tatapusin, di ba? Parang ganito lang yan Nag-enroll ka. Bago pa uniform mo nung pumasok ka. Tapos pinangutang pa ng magulang mo yung tuition fee mo. Tapos ang ending, hihinto ka. Hindi ka na mag-graduate. Sakit, di ba? At ganun, yung posibleng pwedeng mangyari kapag nag-umpisa ka, tapos, di mo naman tinapos. Number 5. Last but not the least, ask God for guidance. Hindi kasi lahat inuumpisahan. At hindi lahat na nag-uumpisa may right motive. Napakalaga na kahit anong bagay na uumpisahan mo, pinagpe-pray mo to. Kasi para tinatama ni Lord yung puso mo, pati yung isip mo. Pag tama yung puso mo saka yung isip mo, magiging tama rin yung actions mo. So ang ending, may tama ka na. So ano pang hinihintay mo? Ano man yung naiisip mong umpisahan? Whether vlogging, business, pag-aaral, o self-improvement. Umpisahan mo na. Tara, umpisahan na natin. By the way, ako nga pala si Bea. Ate mong pretty na, hugotera pa. At simula sa araw na to, dahil ang topic natin ay simula, every week mo na ako makikita. Makikita mo ang kagandahan ko at mga hugot ko weekly dito sa YouTube channel ko. Ha? Commitment ko na yan sa'yo. Kung di niya kayang mag-commit sa'yo, ako na lang.